Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So, usap-usapan nga few weeks ago nang kumprantahin ni LeBron James ang sikat na ESPN host Stephen A. Smith tungkol sa mga sinasabi nito regarding Bronny tulad ng hindi daw ito nakarapat sa NBA. Well, kahapon nga sa game kung saan nakaupo si LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Dorian Finney-Smith, Christian Coloco at Maxi Kleber para sa Lakers, si Bronny ay nabigyan nga ng significant na playing time. In fact, pwede natin masabi na ito ang kanyang first real o totoo na NBA game kung saan hindi garbage time ang kanyang nilarong minuto. Obviously and as expected ay tambak ang inabot ng Lakers sa playoff contender team ng Milwaukee Bucks na may MVP candidate Giannis Antetokounmpo. Ganun pa man, si Bronny ay nagtala ng 17 points, 3 rebounds and 5 assists on 7 of 10 shooting sa field. Walang duda na naging makalat ang performance niya sa mga garbage minutes noon at kahit sa mga una niyang laro sa G League. Subalit lately ay gumaganda na nga ang laro niya sa G League at ngayon naman ay nagpakita siya ng potensyal sa isang NBA game. Well, ayon nga kay Stephen A. Smith ay noon pa man daw ay nakikita na niya ang potensyal ng batang ito at unang nood niya pa lang nga daw dito ay nakita na niya ang potensyal nito. But at the same time ay sinabi niya din nga na posibleng nagkamali siya ng hinala kay Bronny. So ano nga ba talaga ang totoong statement ni Stephen A. Smith noon? Medyo contradicting nga ang dalawang statement niya mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Another late season push nga para sa Houston Rockets tulad lamang last season. Ang pinagkaiba nga lang ay play-in spot ang pinaglalabanan nila nung nakaraang taon habang ngayon naman ay number 2 seed na ito. 9th straight win na mga kaibigan para sa Rockets matapos sa talunin nila ang Miami Heat sa score na 102-98. Dalawang player nga nagbuhat sa Rockets sa game na ito. 37 points si Fred VanVleet on 13 of 17 shooting sa field. At 18 points, 9 rebounds, 5 assists, 7 steals, and 1 block si Amen Thompson. Si Jalen Green nga at Sengun ay 14 points combined lamang sa game na ito. Habang sa Miami Heat naman ay ito na ang kanilang ika-10 sunod na talo. At 4 wins and 17 losses na ang record nila since the Jimmy Butler trade. Binawian naman ang Minnesota Timberwolves ng New Orleans Pelicans at pinulbos ito sa score na 134-93. 20 points si Julius Randle, 17 points si Anthony Edwards at 17 points din si McDaniels. Bukod nga kay Rudy Gobert ay wala nang iba na naglaro pa ng higit 25 minutes para sa Timberwolves dahil sa laki ng tambak nila sa game na ito. Muli naman na nakuha ng OKC ang blowout win kontra sa Charlotte Hornets sa score na 141-106. 8 players ng OKC ang gumawa ng double digits sa panguna ng 30 points, 6 rebounds and 9 assists si Shai Gilgeous-Alexander on 13 of 18 shooting sa field in less than 30 minutes of playing time. Sa last 9 games si SGA ay 8 dito ang gumawa siya ng 30 points o higit pa. Officially number 1 seed na din ng OKC sa West. Ibig sabihin ay kahit na matalo sila sa lahat ng remaining games sila ay sila pa rin nga ang una sa standings.